Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Mga ka-BBM, matapos gisahin sa Senado ang grupo ni Katapang at Angelina Bautista, nagpatuloy naman sa Kongreso ang investigasyon dito kay General Katapang, SOG Remulla at Deputy ng Bilibid na si Angelina. Sa nasabing pagdinig, nakatikim ng katakot-takot na sermon ang asistant ni Katapang na si Angie dahil na rin sa mga hindi maipaliwanag na misteryo na nagaganap dyan sa loob ng New Bilibid Prisons. Dahil dito binalaan ng mga congressman itong si Angelina na magsabi ng totoo at huwag magsisinungaling dahil handa silang magpakulong sa kanya. You are under oath. Remember this, ha? You are under oath. Pag nalaman namin nagsisinungaling ka, pakukulong ka namin dito. Huwag tayong magsisinungaling dito sa committee to. Grabe mga kaibigan, binantaan na nga talaga. Otherwise, we will be citing you in contempt. Okay? Kung matatandaan, iba't ibang anomalya ang mga nangyayari sa Bucor kung saan ay isiniwalat ito ng mga senador, partikular ang pagpapasok ng mga illegal na droga, online delivery ng mga kontrabando gamit ang GCash, at pagbabalik ng mga kubol at marami pang iba. Sabi ni Congressman Fernandez, pinasok ng lahat ni Angelina ang mga iba't ibang transaksyon sa loob ng Bucor kahit hindi naman niya ito trabaho. Yung pong IIS, pinapunta ko po dun sa area. Have you not coordinated with the SPU since sila yung may under their wing yung mga kontraband na kinukuha sa loob? But That's the mandate kasi Superintendent Angie. Sir, when it comes to... Sandali, Angie. Ang problem sa iyo, because of your so many designations, hindi mo na alam kung ano yung function mo. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Dapat na bang palitan si Angie at ang kanyang amo na si General Katapang bilang namumuno? Para sa akin mga kaibigan, dapat lang talaga na palitan. Kasi hindi na maganda yung nangyayari sa loob ng Bilibid. Para sa akin lang mga kaibigan pero para sa inyo, siyempre, opinion nyo pa rin yan mga kaibigan. Respeto pa rin sa inyo yan. Basta kung naman yung sa loobin nyo, sa inyo lang. Yung sa akin lang din mga kaibigan. Tayo nagbibigay lang naman tayo ng reaction dito mga kaibigan at wala tayong kinakampihan. Diyan sa New Bilibid Prisons. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. How does it feel for families of these victims, General Katapang, seeing na yung PDL po ay nag-i-enjoy sa loob, parang hindi po siya nagdurusa, kundi parang sarap buhay pa. Meron pa pong free wifi, General Katapang, yung mga PDL. Maglakad ka raw po, Madam Chair, Mr. Chair, sa labas po ng walls ng maximum security. Nag-aagawan po yung wifi signal. Lakad ka ng ilang metro, sige-sige Sputnik wifi. Paglakad mo pa, BCJ wifi. Yung nga lang po may password. So kailangan member ka ng pangkat na yon. So all this po at saka they can drink whiskey, Blue Label. They can drink XO. They can they have concerts, Madam Chair, Mr. Chair, every Friday night. Wala ho tayong problema pero dapat ho limitahan din natin ito po mga privileges parang sobra or kung meron man lahat po pantay-pantay. Lahat po ng PDL, hindi lang po yung manid kasi po
yung blue label, umaabot po yan allegedly 35 to 55,000 ang isang bote po ng isang blue label ho dyan dahil pinapasok po ng mga pangkat. Yun lang po sa akin. Sana po yung treatment natin, kung bibigyan po natin ng karapatan para naman ika nga sa welfare or moral ng PDL, dapat po lahat, yung mayaman at saka po yung mahirap. That's all, Madam Chair and Mr. Chair. Thank you po. Pertains to the appointment of Superintendent Aji Bautista. Dito po sinasabi that you were appointed as confidential assistant. Is that right? Were you appointed as confidential assistant by DG Bantag? Yes or no? Oh yeah, no. Remember, you are under oath. Yes, sir. Huwag tayong magsisinungaling dito sa committee to. Otherwise, we will be citing you in contempt. Okay. So no September, you were appointed as contractual employee. Is that right? Yes, Mr. Chair. Yes. And November 1, you were designated as the superintendent of the CIW in Mandaluyong City. Is that right? November po yata, sir, ako na-appoint Yes. na... Wait. I'm not asking about the appointment or as administrative officer yet. Yeah. We will come to that, no? So what I'm asking you is, after the appointments as a casual or a contractual employee, as a confidential assistant, you were designated and appointed as superintendent of CIWD. Mr. Chair, hindi po. Hindi ka na-designate as CIW superintendent? Hindi po ako na-designate po nung contractual po ako as CIW. Hindi. So Hindi po, meaning, sir. nung November 1, wala kang designation bilang superintendent ng CIW. You are under oath. Remember this, ha? You are under oath. Pag nalaman namin nagsisinungaling ka, pakukulong ka namin dito. Mr. Chair, ganito po kasi No, yung... wait. You answer me yes Natakot bigla, ganito po kasi yun. or no. May designation ka ng CIW as superintendent. Yes, sir, meron po ako. Okay. So Pero- meron kang designation. Anong date? Hindi ko po matandaan, sir. November 1, 2019. Yes, sir, Andito ang na-appoint human resource ng division ng Bucor. Andito ba? Bucor. Sino ang ating sa human resource? Remember, we have to remind all the resource speakers to please answer correctly. Otherwise, we will be compelled to do something that you will not like. And that's the reason I wanted to verify this news article na lumabas. At according dito sa article na to, November 1 ka na-appoint bilang CIW superintendent. And that what I wanted to confirm. CIW ka ba superintendent ka ba ng CIW noong November 1 noong 2019? Yes or no? Yung date po kasi, sir, ang hindi po ako sure. Kasi po, na-appoint muna po Kailan ka akong... pumunta ng Mandaluyong? Kailan ka nagsimula ng iyong Ilang years lang ngayon, kung tutusin mga kaibigan, 2009. 4 years mga kaibigan. nung kulang bilang superintendent ng CIW? Nung pagkatapos ko po, sir, ma-appoint na Administrative Officer 5. So, meaning, nung ma-appoint ka noong November 11 sa personal selection board noong November 11, according to this, November 11, na-appoint ka. So, meaning, doon ka lang nagsimula. Yes, sir. Yun po. Okay, November 1, hindi ka nag-assume. Hindi po ako Hindi ka nag-assume, sir. na-designate bilang superintendent. Hindi po, sir, eh. Sigurado ka? Yes, sir. Okay, so nagsisinungaling tong tong Philippine Star. Kasi po, doon lang po ako pwedeng i-designate, sir, eh. Kasi po, bawal po Hindi, what I'm yung... trying to say is kung na-designate ka through official document. Okay, so with that, Superintendent Aji, it's so clear, no? What the DOJ was saying and confirms that this article that was written by Philstar constitute the rightfulness of their claim. Now you're claiming that you have assumed your designation after your appointment as Administrative Officer 5. Now you're claiming na nagsisinungaling ang DOJ? Dahil November 4, yung kanilang claim na sinasabi nila na unlawful yung iyong assumption as Superintendent of CIW, and you were appointed as Administrative Officer 5 on
November 11, 2019. So Angie, Mr. Chair, can I answer? go ahead. Hindi po kasi ako na-appoint na correctional noong pong October. November pa po ako na-appoint at nag-assume po. Kasi nga po, Correct. kumuha po Correct. sila ng legal opinion from DOJ. Ngayon ko lang po kasi Sandali. Nililito mo. Okay? Nililito mo kami. September sinabi mo, you were appointed as casual, as confidential assistant. And after that, you were designated on November 1, 2019 as superintendent of CIW. Then nag-convene ang Personnel Selection Board and you were appointed November 11, 2019. And that's the reason why I asked DOJ. And November 4, they took action by writing a verbal comment and citing Rule 4, Section 9 o Section 13B7 ng Civil Service and Memorandum Circular Series of 27 saying that contractual are not allowed to fill up plantilla position. Kasi, alam mo, na-encounter ko yan eh. When I was the mayor of City of Santa Rosa, we have a problem of our casual being designated on a plantilla position. This is not allowed. Why? Magkakaroon ng demoralization yung structure ng ating mga organization. And that's the reason why nagkaroon ka ng demoralization yung ating Bucor official. And that's the reason why maraming nagbibigay at nagsasubmit sa amin ng different kind of evidence pertaining to your appointments and to the action that you have taken doon sa Bucor. Pumasok ka bilang casual employee, then you were appointed as superintendent ng CIW. Narak mo yung vote ng organization It causes demoralization. At yan ang iniiwasan ng civil service. So Mr. Chair, talagang totoo yung kwan kasi ang report na ito nanggaling na sa loob sa tingin ko Marami pa. Maski doon sa private messages ko, marami nagbibigay ng mga information. Ano po yung sinasabi ni Katapang ni hindi nga siya nag-comment nung inilabas yan nung hearing sa Senate. Also, sinabi na kanina sa query ni Kong Abante na not necessarily si Miranda yung nag-repack. But yung nagre-repack, totoong nangyari. Ibig sabihin, current siya, nanonood. Yung mga nagte-text dito. Okay, sandali. So in other words, si Koy, hindi siya yung nagre-repack. Kumbaga, nanonood siya. So, tao niya yung nagre-repack. Yes. Is that true? Totoo yun? Yun ang kwan nun. Hindi po, sir. Dito. Siyempre. Ano na expected na naman yun. Okay, so hindi siya Congressman Akop. Mr. Chair, gusto ko lang, mayroon lang akong query. We have to ask Congressman Akop if he's going to give way to your interjection. Yes, Are you willing to be interjected? I'll give way to the Okay, Honorable sige, Abante. Honorable Congressman Abante, you have the floor. Mr. Chair, I don't want to say something that is baka mamaya fake news yan. From Globe. Number mo ba yan? Mr. Chair, hindi. Hindi mo number yan. So, register sa Globe daw yan. But we have to confirm. Angie, baka makulong ka, baka mamaya, kapag yan na-confirm namin sa Globe, na sa iyo, nakaregister na lahat ng SIM card. Siguraduhin mo. Nang ako rin po, sa akin din po, nagsusurrender ng droga. Just recently, nagsurrender po sila ng 30 grams of shabu. Okay, so 30 grams ng shabu na sinurrender, saan yung dinala yun? Because in accordance with the report of the PIDEA, for the last several months, they have submitted to us, akin yung report, parang may 10 grams. So, saan yung sinurrender yung Sinurrender, shabu? ano po yan, sir ano ba tawag to? Monthly or weekly? Saan mo nga Meron- sinurrender? Sa PIDEA po, sinusurrender po PIDEA. ng IIS po O, sa- natin. 30 grams of shabu. Yes. Sinurrender ng ni Angie. Asan yun? Sa report ninyo, wala. Ito, bibigay ko yung report nyo. Go ahead, Ah. PIDEA.
Sir, I will find out, but I think what she's referring to is that PIDEA is the repository of all drugs confiscated and seized. So all law enforcement agencies are supposed to give to PIDEA all their confiscated drugs, and this will be processed for destruction. Baka sir, yun po ang ibig niya sabihin. You have Baka to make, huli nila, papatago sa amin. you Kasi have to make it clear, Superintendent Angie, ha? Because you were saying Grabe. na 30 grams. Yes sir, yung pong Medyo nahuhuli ng mga kaibigan na itong Angie na to. Pasok sa rehas to, mga kaibigan, hihimas ng rehas to kung sakali. recently po Kasi iba-iba na yung mga sagot niya, mga kaibigan. Puro taliwas. Although may pinapakitaan siya ng mga ebidensya. Tapos yung mga sinasabi niya, hindi tumutugma, mga kaibigan. na sinurrender, IIS po kasi namin ang nagsusurrender Kaya po. nga, in accordance with the report of the PIDEA, hindi ito lalampas sa 10 ano. Kaya I'm just curious kung sinasabi mo totoo dahil mali yun, hindi nagtatama sa binigay ng PIDEA ngayon. Lalo tayong magkakaroon pa tayo ng susunod na hearing pag nagkataon. Because you are saying that merong 30 gramong nakuha at according sa PIDEA is less than 10 grams, magkakagulo tayo dito. Ibig sabihin, meron kayong tinatago na 20. Ha? Nung po Angie? kasing nireport po ng alpha natin, sir, 30 grams po. 30 Nung grams. pong, opo, hindi po kasi sir ako ang pumapasok po para kunin po yun kasi bawal po yun. Dapat po investigation. We appreciate your you're conducting this kind of effort, no? That sa iyo sinasubmit. Ako po lahat po Kaya nga, nagsusurrender, sir. kung- Ako rin po nagtatransfer ng mga drug lord po, Kaya sir. nga, so kung ikaw ang nag-transmit ng 30 grams na yan, papunta sa kanila, which in accordance with your structure, dapat, I think hindi ikaw, dapat yung custodian ng mga contrabands, which is under ng SPU, ng Security Patrol Unit, because their mandate is to search and seize all contrabands. Mr. SPU Chair. yan, hindi mo trabaho yan. Mr. Chair, Yes. sa akin po nire-report na magsusurrender po sila. Kaya po SPU. pinapasok ko po yung IIS. Okay. SPU. Tapos na sana tayo. Pinasok mo pa yan. Okay. Sino ang SPU that time? SPU. Na meron ka na kolektang 30 grams na shabu. Sino ang SPU during that time? Mr. Chair, IIS po ang kumuha. Ano ang IIS? Ano yan? Action po ng maximum. O sino yun? Being the head of the superintendent, ikaw ang superintendent during that time. Sino siya? Ano po, sir? So wala siya rito. Wala po siya rito, sir. Pero ang seizure and search is being managed by SPU. Mr. Chair, Sino nag-search? Sino nag-seize? Siya may hawak. Dapat isusurrender sa iyo, kamo? Isusurrender sa iyo? O isusurrender sa IIS? tumawag po yung alpha natin na may isusurrender po siyang 30 grams of shabu. Tumawag sa iyo? Kaya po, yung pong IIS, pinapunta ko po dun sa area. Have you not coordinated with the SPU since sila yung may under their wing yung mga kontraband na kinukuha sa loob? That's the mandate kasi Superintendent Angie Sir, when So, it comes to... Sandali Angie. Ang problem sa iyo because of your so many designations, hindi mo na alam kung ano yung function mo. Kasi structure tayo, organization tayo eh. Kapag nagkikling ka na sa ibang position, you have problem. You will be creating problems. And that's what's happening sa iyo. Hindi ko sinasabi na wag mong gawin 'yon, but you have to put it in the right channel. You have to call the SPU dahil sila nag-handle ng search and seizure. And then yung IIS na sisayo, Investigation Intelligence Service. So sila lang nag-i-intel, sila nag-i-investigate, but they're not handling the seized contraband because that is being handled by the SPU. Hahaba na naman ito mga kaibigan, malamang sa malamang. May naidagdag eh. Yung 30 grams daw na droga. Himas rehas to. Taliwas yung mga pinapaliwanag ni Angie mga kaibigan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.